Madaydayo ti Apo, because when I get excited, I forget about the time. Ngem, gaputa damit special numbers, na kaya tayo amin mabuya. Madaydayo ti Apo, agyaman na nga, I'm back here. Kunak pa idi mo, nagakda tayo nasapak nga maumay ti church. Rugyanan ko agsangit, agruga Kate, as I look at the guest house, and amin, kunak agsangit, ngem, madaydayo ti Apo. Sangit aklatan. Okay, kat in spite na kunadag humato ti gasolina, ngayon madaydayo ti Apo adayu meten ti pang imbetarang kanyak nga mangis share ti sa ti Apo. Iti kalman adaki jay Burgos Chapel, Bethel Chapel nag-preach, nag-share ti sa ni Apo Dios iti anniversary dan. Rabi kami naman ko ni Elena, ayan yon. Hamo-amo ti agusar ti ways. Hangko amo ti agusar ti ways kabsat. Ang alam ko lang is, Jesus is the ways. So, kaya ti inubrami, nasipngat matan, ala, dandani kami sa ti pagudpod. Elena, dandani kami ti pagudpod. Anya kami na, inong tanak ni ading kon, apay, amo ti, awan mabasa mi, nakasipsipnget, dahito nga parte. Ngayon, asideg kami ti lighthouse. Sigurado, nasipnget-met lang gayam no rabi iti lighthouse. Pagarup ko ket na lighthouse nga rod. Ngayon madaydayaw ti Apo for the privilege na rumwar. Naku, ngumina ti gasolina. Dungo, makapantayo pa'y ka ti 7-Eleven, jay narbakan. Aman, kaya ni Apo Diyos eta. In times of famine, the righteous will have plenty. Hanalang bagbaga nga, makaanay, but plenty. Amom ti plenty, adu aglip-lipyas. Amen. Now, I am Ilocano speaking. They were so amazed. Sabi niya, marunong ka na mag-Ilocano? Matagal na. 30 years ko ti Abra. Amen. Halang Ilocano, ora itnig. Okay. Kung nakpayan nakagpakatawa, seryoso tata. Our topic is Harvest in Crisis. Harvest in Crisis. Matthew 9:37 to 38. O, tingnan mo, ang hinhin ng aking PowerPoint. Obvious ba? Supay lang kaya kong aramidin. Sa susunod to, aggagaraw to ti letra. Ngayon, syempre, maulaw tayo meten nga nataingan. Obvious senior citizen. Di ba? But is still in action. Harvest in crisis. Matthew 9:37 to 38. It says that when he said to his disciple, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray for the Lord of the harvest to send out laborers unto his harvest. Amen. Before day 2 nga inaibaga ni Jesus, narugyanan nyo ti Matthew chapter 9, rugi pa'y lang, idibimaba isuna ijay boat. Nag-ministry sigod, nakita na sigod ti kasasaad ti amin nga tao. Ti paralyzed, dagito'y demon possessed, dagito'y agsaksakit, amin dagito'y nakita na sigod. Nadumang mamapantay ti may isang lugar, anya ti una kitain tayon. Jay beautiful sceneries, di ba? Kitain tayo, hantay may mapansin ti tatao. Hindi umayak ti Abra, una dinamag ko, civilized na ba ang mga tao sa Abra? Baka naman ang magiging culture shock ko, nakabahag pa sila. Hindi ako ready. I'm from Manila, and I was trained here in Lawag City. I'm a city girl. Going to Abra, baka masyak ako mga nakabahag sila. Pero, praise God. So, you have to find out, pag pupunta sa ibang lugar, hindi lang yung lugar, hindi lang yung beautiful sceneries, but the people. Yan, dapat amutan yun. So, ni Jesus, tao siguro tinakita na. And when he saw the people, he was moved with compassion. Amen? Amen. Let's pray. Heavenly Father, we come before you. Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Humihingi kami ng pangunawa ng iyong banal na Espiritu Santo na magbibigay sa amin ng kaliwanagan, pangunawa na yung salita na hindi lamang kami magiging tagapakinig, but kami, Panginoon, ay isasagawa namin anumang Panginoong salita mo na ibabahagi sa umagang ito. Lord, I acknowledge, Apo, no awang kawan maramidak, dawatik pa ng pulot mo kanya, that I can communicate your word with clarity, O God. You are the greatest makisao, Apo Diyos, iti puso titunggal maysa. I commit this time and we ask the Holy Spirit that you will work powerfully, that will bring transformation to our life, that our perspective in life will be changed. It will be in line to your own perspective. In Jesus' name we pray, amen. So dayto iti, duwa dayto lang na focus.
Actually, nung kuna ni Pastora says na, mabalin ag-preach ka itilawa. Aguray ka, ag-pray, akpay lang. Agkarkararag amo, tinareceive ko ti message. Alam mo ni Apo Diyos, very humorous. Ada ak jay pumilpilat ti bagas nga NFA. Ngem jay bagas mi nga NFA, I'm proud to say, is bagas iti Abra. Kasi sa Abra ngayon, handa kayat nga mangiruwar ti bagas. The province of Abra, hinuhold nila ang mga bigas sa loob ng Abra. So, gaputi kaka-hold na, ado dagay bagas nga nagbalin nga baak. Amo yun ti baak? Hindi dyan sa amin uso yung baak diyan nga asawaan. Baak gayam ti awa. Gamit bagas nga baak. So ibig sabihin, natangken basit. Does it relate? Natangken basit detangem na imbag nga bagas. Kat no senior citizen ka, you're entitled to receive 30 kilos per month. Nung una, hamong babalin nga alain amin. So, first punta mo, 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Biro mo, 3 times kang babalik, 10 kilos, 10 kilos. Yun, nagaputi ada yung lugar, tayong kuma, haanin, bay, amo nangingina pa yung plete me, kaysa deta bagas. Handa umay, ngem, edit time na umaya kun apurain ko ni Pastor, intan kat ipila tayo pati ID ni Mamang. Inalakot ni the senior citizen ni Mamang, inalako jay, 4-piece ti abirat kon, para makaabilak ti ado. Tapos, ngem, every time nakukuha ka, 10 lang. E di imay kami, nag-atidog ti pila. Ngem, ada pa ni Pastor. Kunanahanin, nubigat laingin. Agong ungit akon. Si kamit, kasapulan tayo ti bagas, masapulan, istak tayo. Kastoy nga panawin. Uray awan sida, basta da bagas. Nakmatan. Ngem, tamos ko na misa ni Pastor, maminsan, maadal mo mit agdangig kanyak. The following day, nag-change iti process. Hindi na every other day ka kukuha. Ipandasigod, no? Ano, dito nga bulan, hamo na ala, 30 kilos sigod, hanggang subli-subli. Kung na kanyak kita, adamit. Agdangig kamit ngaming kanyak. So, dito nga aldaw, nakaalak ti 70 kilos. Kasi naalak ko na itang 10 kilos minimamang, yung abirat ko first time, di 30 kilos plus 40, 70 kilos. Tapos, ado uray mga retired teachers, ada giant, pwede dagito agpen-pension, ang mga latipagas. Ngayon, ada jay may nga dinisqualify, dinamag. Apay mga agpilpila ka tibagas ito, kunana, ipakan ko ti aso. Okay. Almom, hindi siya kinwalified. Blacklisted siya. Ado ti tatao hamang mga, kasi jay kanin mi nga inapoy, sumiti kanin ti aso mi. Walo ti aso ko tata, grabe. Agsangsangit ak, no pampanunuti ko nga i-release. Sabi ko, I will release now the puppies. Agrugi ak nagsangit. I'm releasing also my heart. Grabe, love na. Dati ayoko ng aso, ngayon love na love ko. Okay, nakadayo tayo. Supay. Sabi niya, the harvest is plentiful but the laborers are few. Baspasan ko na ni Pastor na. Introduction, we often hear about crisis in the world. Ano pagpapatangan tata? Crisis. Ngayon dati nga Krisyanohan ko mga crisis. Christ, not crisis. Amen? Kunana to'y economic crisis, the oil crisis, hindi pa nga tumataas sa world market. Sa Abra, tumaas na ang mga plete at ang mga gasolina. Kahapon, may nakita kami ni Pastor na mura lang ng 10 pesos. Binalikan namin. Bigla kami naggasolina. Lumabas tuloy yung pera namin iniipit-ipit na 2. Nagbigay siya 1,000. Nagbigay din ako ng 1,000. Gasolina lahat yan. Naggasolina kami. In times of need, naggasolina kami ng 4,000. Imagine, idihan kami naggasolina kasi amumi nga, paggasolinahan ni Jai, paggasolinahan, baka agbaliw ti presyo na gasolina. And health crisis, amin dagiti nga saksakit nga hindi uso uso mitin makiuso ti saksakit. Climate crisis and more, but Jesus revealed a different crisis, a spiritual crisis. It is not a crisis of lack, but a lack of response to the problem. The problem is not that people are not ready, the problem is not enough people to reach them. So ngayon meron na tayong the harvest, kung maga ititalon, nakasagana ti pagay nga matalon. Maani gaya, mga matalon pa siya dyan, marigatan na ti, ani, apit, angko amo. Basta dyan lang maani, apating nga ijayan ti vocabulary ko. Kaya maani,
Awan ti manalon nga buybuyain na lang dagitoy maani, di ba? Agarami ti wag kanang anin data anya mapasamak, maperde. Malaylay to maperde. Dati abra we have luck also ti farmers. Awanin ti kahit agtalon, awanin ti kahit ag construction, awanin pa ti kahit ag tricycle driver. Ayanda, agbalbalitok dan. True. Kasi umabot ng 1 gramo, 10,000 pesos. O, construction ka, may saal daw, manusweldo. Amo, nabindi-bindisyon ti Abra, uray lang jay karayan. O, amo da ti teknik, makaala da. Amo da gito'y papastor, pinadas da. Kung nakidiida mo, Pastor Bing, nahihiya naman ako. Ama pang kay jay karayan, agbalito. Sabi, yahaan for experience. Para no agsao ako, amwag, ti patangik, kunana. Napanda, they are the golden boys. 5 nga pastor daytoy. Pinadas na for 1 week. Ijay karayan. Ni pastor wala namang alam yun eh. Ni Pastor Bing sa Balitok. Alam nun, ano yun, designer, yung magaling yun. Nagbali-balitok da ti karayan nakaala dati 3 point something grams. O imagine, 1 gram 10,000. E nung nakuha na nila at ibibenta, bumaba ang gold. Naging 800, 8,000 na lang. Habo kita, hana dito pa paarami ni Apo Diyos kain ka. Kung na nakanyak, mangted ka nga ron tipuhunan. Gumatang tayo laing, hanak mapanijayin. At least amuna ti proseso. Kas jay meten ti panang process kada tayo ni Apo Diyos. Amen? So, hana di jay ti paparami ti Apo Diyos kain ko na. Yan pinadas na. Before Jesus said this word that the harvest is plenty, He saw the crowd and was moved with compassion. Na nakita yung mga tao talagang nagkaroon siya ng habag. Nagkaroon siya ng pagmamahal. Kaya nirugyanan na nga nag-ministry. But at the end of the ministry, kunana, adupay ti maapit. Mangungim, kurang iti workers. Kurang ti agserbi. Kini Apo Diyos sabi, Jesus saw people who were confused, lost, weary, without direction, and He declared, the harvest is plentiful, adupay ti maministeran. Abundant, sabi niya, plentiful means abundant, ready and waiting, nga maani isuda. People today are much ready than 20 years ago. Baga mo lang jay katugaw mo, ijayan na, jay, no, adaka jay ruwar. Kumusta kan sis? Ala, pumimpintas kami ten. Usto hanyo mit nga bagbaga, pumimpintas nga anmit gayam. Agpanunot kayo ti sa baling adjective. Ano dyan? Ala, you look healthy today. Yan mababagan. Napintas, pero kung naman tumalag, alasmet, anak siya. You have to be truthful. When? Kaya, bagamon to mag-istoryaan nyo sa mga, sis, mabalin ikararagang ka. Uray nga ron mo kabsat, tawagin mo nga sis. They feel important. At dadating niya yung word nga sis. Sis, para bang gusto mo i-connect. Para kang kapatid, you are more closer now to me. Sis, mabalin ikararagang ka. Kumusta mitin ti anak mo? Amumutin ti nanang. No anak ti pagpapatangan. Talagang ilaban da, ti lubong. Ay, kastoy nga min ti anak ko. Sige, agkararag tayo nga. Mamati ka, niya Apo Diyos, manakabalin. Kaya na, deta. At ang aming cancer, di anak ko, manangagas ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Ayan ang ospital na panan ti anak ko. Umado, kararagan. People are now ready than before. But the tragedy is the harvest is in crisis. Number 1, so bibilisan ko na. The reality of the need, the harvest is plentiful. Grabe, no? The reality of the need, pero the harvest is plentiful. Jesus declares the harvest is already plentiful, not future but present. Tata nga oras, now. Harvest represent people ready to receive the gospel. John 4:35, kung na ni Apo Diyos, Jesus said, lift up your eyes. Look at the fields. They are already white for harvest. Lift up our eyes. So, tibagbaga ni Apo Diyos tata, haan tayo lang nakakita, tibagbagi tayo, ti kasasaad tayo, ti mapasamak tata, ag-istak na, ano ba yun? Panic buying, ti tatao. Pero hindi, napunta ako sa grocery. Kasi sabi ko minsan, alam mo, wish ko lang mag-grocery. Hindi na ako nag-grocery. Hindi nagpunta ako sa grocery. Kala ko nagpapanik buying ang tao. Walang tao sa grocery. Pwede pa ako magsayaw-sayaw doon sa loob ng JTC.
awan tao. Tapos jay isilaw da, jay tingahan da nga nilukatan, jay lang duwa nga igid. Enough for you to see what you want to buy. Nagtipid sigod, jay grocery. But sabi niya, lift up our eyes. Hantay kita, hindi kasi sa hantay tata. Alam mo ba, pag sabi niya, in times of famine, gusto ko to, the righteous will have plenty. No, ititinga dagitoy nga krisis, meron tayong Christ at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Covenant making ang Diyos. Kung ano yung pinangako niya, gagawin niya sa atin yon. I lack nothing. Nothing. Alam niyo ba yung nothing? Wala. Wala kang hihingiin pa dahil isusupply ng Panginoon. Grabe, nagpunta kami ng Burgos, umuwi kami. May isang bigao nga saba, nga ada orange, ada apple, nyamit day tuyed, ada ti sanja, napan kami jay balay da pastora karing, ada iti bunga ti marunggay, ada alukon, ada igba namin nagtsyenda. Gimatang kami ti adu nga asin. Iso lang ti ipasalubong mitiliters. Asin from Pasukit. Special yun. So, isunto ti iwaras mi. Lift up your eyes above your situation. Hanag yung sitwasyon mo, adupay ti kakaasi kumpara king ka. Kang runaan, dagitoy, I want Kristo ti biyagda. Amen? No, I want ti Kristo ti biyag, kakaasi una, isuda ti kakaasi. Nagasa tayo, gapot ada ni Kristo, kada tayo, ada Diyos, namang supply, ti kasapulan tayo. So number one, the reality of need, the harvest is plentiful. A farmer does not wait until the crops are ready. Delay means loss. No, amom, na anuhaan mo, i-share ti sa uti, apo, baka naladaw ka. Yung Abra Valley Colleges, no, mga isura, nabanugak meten, no? Kung hindi, apo Diyos talaga. Kung na kanya, extend your territory, your courts. Papanan ko na apo. Tapos tumawag yung Abra Valley College President. Umay ka man ti Abra Valley. Share your talents. Talents. Anyan imbaga. Hamit na imbaga nga. I-share mo man ti kinasirip mo. Hana dejit imbaga na. Share your talents. Sabi ko, sir, I did not finish my masteral or whatever. I only took up short courses to develop myself. Sabi niya, no, your greatest qualification is God is with you. Amen. Isuna tinang ibaga. Ket agrugrugi pa lang isuna nga agad adult isa uti apo, your greatest. So, brothers and sisters, your greatest qualification is God is with you. Amen. Kung may mga doctorate ka, whatever, praise God for that. Pero ang makita sana sa atin, the greatest thing that is in you, hindi yung maganda mong sasakyan, hindi yung maganda mong damit, hindi yung magandang mong mukha, makita nila si Kristo sa buhay mo. Kasi pag nakita ka nila, parang bang walang pag-asa yung tao. Pag nakita ka, grabe, parang nanalo sa loto. Nagkaroon siya ng pag-asa, grabe yung dating mo ba? Yung, alam mo tayo mga Kristiyano, may dating tayo eh. Alam mo, minsan nga nagkakagulo doon sa eskwela, pag dumarating na ako, nagmumurahan sila. Pag dumating na ako, ay, hello ma'am. Biglang ang babait nila eh, no? Hello ma'am. Ganon sila, grabe. Meron noon, may party kami. May isang side sa swimming pool. Kasi sa hotel, nagiinuman sila ng San Miglite naman. Tapos dumaan sila, tinakpan nila. Sabi ko, ma'am, sorry, bakit? Eh ma'am, tas nilaktan niya. Alam mo, ang mali ninyo, hindi nyo ako niyaya. Tapos sabi sa akin, ma'am, gusto mo? Anong flavor gusto mo? Sabi ba naman, alam nila anong flavor. Sabi ko, next time, yayayain nyo ako. Para may pag-uusapan tayo. Di ba? I take that opportunity. Hoy, mga makasalanan, pupunta ka sa impyerno. San Miglite ang iniinom nila, baka hindi na nila ako pansinin. Di ba? Eh, minsan tumikim nga ako, masarap naman pala. But, 1%. Walang percent. I'm not encouraging you to drink. Why? You drink, be drunk with the Holy Spirit. Grabe, pag nalasing ka sa Holy Spirit, ay grabe, sobra. Sabi dito, do not ignore. At yung sinuruan ko, the criminology, grabe sa dami nila. Sasabihin sa kanila, everybody rise. Siyempre, ako teacher, subukan yung di sumunod, ibabagsak ko kayo. Rise, and then let's pray. I want to commit you all to the Lord. You know, just being here is a great privilege. Huwag yung sasayangin. Huwag lang kayong gagraduate, pumasa kayo sa board exam nyo. Tapos nagtuturo ako ng literature. Hebrew literature is the prodigal son. At syempre, ang last nun, altar call. Nagpa-accept ako. Isang estudyante criminology after 1 week, natay.
O diba? Kung hindi mo sinyeran, impyerno pa pananadayjay. Panghinayangan natin ang buhay. Pag nakita natin anong bawat isa, ang makita natin, kaluluwa, soul na madadala sa karya ng Diyos. Amen? Palakpakan tayo ti Apo. Open your eyes to people around you, your family. Sis, pag-pray mo naman yung family ko, sana ma-born again sila. Anong ginagawa mo? Maging patotoo ka sa pamilya mo. I-share mo ang salita ng Diyos. Alam mo tayo, tinatutunan ko, gapo tinapanakabra ko na ni Apo Diyos, just speak my word whether they listen or not. So awang bibiyang ko, nagdingig kayo no saan, basta agsauak. Sabi ng kapatid ko, ate, ang daldal mo. Dati naman, mahiyain ka. Pinakapal ng Diyos ang mukha ko. Lalo na kung salita niya ang sasabihin ko. Amen? Huwag nating sasayangin. Open your eyes to people around you. Ito, nalagip ko di December, nakaratula dyan na ang laki-laki Christmas program ng college. Sabi doon, Christmas is like a fairy tale. Magic wand will be waved and we will have a happiness and a good life. Grabe din nakita ko. Grabe talagang jay dara ko agburbureg. Makaungeta. Napanak stage ko na jay mga nakatugod Doctor of Education, Doctor of Philosophy. Ako ay doktor ng salita ng Diyos. Sabi ko sa kanila, have you seen the tarpaulin? Mga English speaking sila eh. Have you seen that? Yes. Can you understand it? No. Mga doktor, wala kayo alam. Don't you know that we are under a curse because we don't acknowledge Christ on Christmas? Without Christ, there will be no Christmas. From the word Christmas, Christ is there. MAS, it means merely a socialization. Buti ang galing ng Panginoon. Binigyan niya kagad ako ng word. Yung Mass, merely and what are we celebrating for? Hindi ako mapakali talaga. Program sila. Nakita ko yung anak nung may-ari ng college. Sabi ko, Ma'am, can you give me the privilege to pray this afternoon for the faculty? Yes. Sabi niya, Ma'am, have you seen the tarpaulin? Yes. Sinabi ko sa kanila, dapat word of God. Kaninong word ba yan? Nung pala ang is, alam niyo na. Tapos, sa Taranta, sabi nga sa inyo, may dating kapag dumating. Alam mo yung MC? Alam niya magpipray ako. Hindi pa siya nag-opening remarks. Natataran siya, tinawag niya na ako sa harapan. Binigyan niya na sa akin yung microphone. Tapos sabi niya, ma'am, sandali po na. Welcome niya for the next part of the program is the program for the faculty. Tapos may we call on Ma'am Gallardo to lead us in prayer. Everybody rise up. Sabi ko naman, okay, before I pray, I want to explain what Christmas is all about. Nag-preach ako. Talaga nakataltal na handa amin. No, awan Christmas, ang kayo na isalakan. Impyerno amin tatapapanan nyo. Ag-celebrate kayo dyan impyerno. Hindi naman ganun. Medyo gentle. Kaya gano'n tawanin. Yung bang may authority ka, then I pray. You know that Christmas, God revealed who He is. He revealed His love, His redemption in our resurrection. So, amin din dyan. Tapos nung bumaba ako sa stage, awan ti agununi, uray may isa. Makabasol da, no aguni da. Nakataltal na giant. Tapos pag upo ko, sabi ang galing mo naman, Pastora, haan ni Apo Diyos tayo dyan. Nagkaroon ng raffle. Major award. Hindi natawag ang pangalan ko. Minor award. Sabi ba naman sa akin ng isang alaskador? Sabi niya, Ma'am, kurang tikararag mo. Haan. Amo ni Apo Diyos, no sino ti making kasapulan. Washing machine deta, duwati washing machine ko. I don't need that anymore. Di ba? Dati mang uyaw, but sabi nga, you will always be ready to answer. Dahil sa ni Apo Diyos, lagi sinasabi, huwag mong sasabing wala kang masabi, you always have something to say. Pag ganyo hanakmit nga pastor, no amom ti John 3:16, pagpalain ka ng Diyos, maraming kaluluwa ang maisalakan. Ura iso na lang ti amom. Huwag kayo magkata, very simple and yet powerful. So be sensitive. Una na to, stop assuming people are not interested. Many are just waiting. Amo ti tatao tatakulang sa pansin. Pansinin natin sila. At panalangin natin, magpapasalamat. No, I don't share the gospel to bring them to church. It will come eventually. But I share the gospel to bring them to Christ. Amen? Because the word of God is a seed na maimulmula mo, tibiyag ti tao, no deta nga seed, kat powerful, agbunga, agtubo. Ngayon no hamo imula, matailata deta, imbeleng mulat ako ma.
baring nga adati makasalo. Be sensitive to opportunities to share Christ. Number 2. So number 1, ano number 1? Nalipatan niya na. Nalagip niyo lang yan. Harvest is the reality of the need. Harvest is plentiful. Number 2, realization. Na naman, mga estudyante ko, kunada. The realization of the problem, laborers are few. Ito'y ti problema, haan na diyay maani. Basit ti agaani, basit ti laborers. The issue is not the harvest, it is the lack of workers. Many believers are saved but silent. Maraming Kristiyanong mga mahiyain, closet Christian. Pag sinabi sa iyo, sis, mag-pray ka naman. Alam nila, nag-church ka sa Church of Our Savior. Tapos mayroong kain, sabihin sa iyo, mag-pray ka naman. Ay, ikaw na lang, nahihiya ako. O kaya pag nag-pray, siya lang ang nakarinig. Dapat pag nag-pray ka, sabihin mo kaagad, i-share mo na yung gospel habang nagpipray ka. Mag-i-amen naman sila eh. Kaya, give every portion. Many believers are saved. Sabi ko, silent. The labor force is small compared to the need. Pero ang dami ng Kristiyano ngayon. I-share na natin para dumating na si Kristo para wala na tayong crisis na maranasan. Amen. 1 Peter 4:10. As each one has received a gift, minister it to one another as good steward to the manifold grace of God. The gift that you have is not for you. Huwag mong angkinin yan. Yan ay binigay sa iyo to minister to others. Hindi mo sasarilinin. Dahil hahanapin sa iyo ng Diyos, pag humarap ka sa Kanya, tatanungin sa iyo, anong ginawa mo sa mga talentong binigay ko? Alam mo na naglingkod ako sa Diyos? Ayan ni Pastora says na, alam niyo, mahihain ako. Like ko sinasabi, pero wala nang naniniwala. Minsan sinasabi yung sarili ko, Delia, you are so gifted and talented. Wala ma-encourage sa'yo? Ikaw, encourage mo sarili mo. Yan, ini-encourage yung sarili ko. Then I move on. Amen? That every believer has a role to be part of gathering the harvest. If you are still alive today, you are still have a role. Kurutin mo nga yung katabi mo kung buhay pa yan. Pag buhay pa yan, may bahagi ka. You are not just an spectator. Mayroon kang bahagi, may paggagawa sa'yo. Ang kailangan, willing ka. Ano bang senior citizen na ako? Hello, I'm 65 years old, sweet. Nung 16 ka, sweet 16. Ngayon 65 ka na, sweet. Nahuhuli na yung sweet. 65. Kaya pag ako nag-70, senior citizen na si Pastor Rosales. 10 years gap me. Agsarunod ti birthday me. The question is not, am I called? The question is, am I responding? Ako ba ay nakikibahagi? Nagre-respond ba ako? O gusto ko lang maupo? Sabi nga ko, ikaw magbubutas lang ng upuan. Lumabas ka na lang. Magdala ka ng willing magpagamit sa Panginoon. Amen? Number 3, the response Jesus commands. Number 2 is realization of the need. The harvest is plenty, but the laborers are few. That's the problem. The reason Jesus commands is to pray. Kaya wala magsasabi, Lord, hindi ako makalakad. Masakit na yung marayuma ko. Manalangin ka. Start praying. Magkaroon ka ng organized prayer. Itong Lunes para to sa mga kaluluwa ng mga taga Castro Avenue. Ay, naalala ko Castro Avenue ha. Dumaan ako, nalungkot ako kasi sira na yung building. Second is sa Monte Street. Ganun, sa family ko, sa mga, ang tatay ko, namatay is 89. Wala siyang sakit. March 13 siya nag-birthday, March 14 namatay siya. Umupo, pinicturean ng kapatid ko dahil kailangan sa senior citizen. Paghiga, sabi, mamamahinga na ako. Hallelujah! Humiga, lumabas ang dila, patay na. Ganun lang, grabe. Hindi siya nag-maintenance. Hindi siya nagpa-vaccine. Sa patutunayan ko, hindi ako mamamatay sa sakit. Wala siyang sakit. Dahil sekreto niya, mag-memorize ng salita ng Diyos. Memorize niya lahat ng apo niya, lahat ng anak niya. Walang araw na hindi ko pinanalangin ang anak ko. Kaya pala ang lalakas namin. Kasi meron kaming intercessor. So, father, mother, lolo, lola, be an intercessor. You can do more. Kung hindi nyo na kayang pag natitaltalon, kayo kararag. Sabi to, Jesus gives a clear command, pray to the Lord of the harvest. Who is the Lord of the harvest? It's Jesus. God is the owner of the harvest. He is the one who prepares the heart, send workers, empower ministry.
The church prayed and God said, Paul and Barnabas, pray. Alam nyo, the least attendance in the church is prayer meeting. Sad to say, sa lahat ng churches, maski sa church namin, minsan dalawa na lang kami ni Pastor Bing. Ang magagawin namin, madaling araw pa lang, susimulan namin, manalangin. Kasi ang Diyos ang kikilos, ihanda niya yung puso. Pray can do more. Amen? The response that God is expecting us first is to pray. Dahil pag nagpipray ka, there is an exchange. Your weakness will be exchanged to God's strength. Kung ikaw wala kang puso, matigas ang puso mo, pag nanalangin ka, palalambutin. Walang matigas na tinapay sa pananalangin. Walang pusong matigas sa pananalangin. Amen? Palalambutin ng Diyos at ang pinagpipray mo. Ako ang huling na born again sa family. Imposible ako ma-born again. Pero wala imposible sa Diyos. Sabi ng tatay ko, paglabas ko sa pintuan, ang salitang makikita niya, danger. Sabi ni tatay, I will start to pray. I was in the people power. Naglakad ako sa EDSA. Kala mo naman, alam ko, pinaglalaban ko, no? Sige, laban ko, nakay. Ngayon sabi sa akin ng mga NPA, bakit nagbago ka ng pananaw? Natagpuan ko ang tunay na kalayaan kay Kristo. Ang kalayaan nagmumula kay Kristo at nagmumula at ito ay ipararating sa puso mo. Now I am free. Hindi nila alam, nagkakamutang ulo yung mga NPA doon sa Abra. Bahala na kayo. Ayaw nyo maniwala. Pero sabi ko, pwedeng ipanalangin ko kayo, yung mga pamilya nyo, willing sila. Kasi malayo kayo sa pamilya nyo, alam kong namimiss ninyo yung mga pamilya nyo. Pwedeng ipanalangin ko na yung pamilya nyo kung ayaw nyo. Pag ako nanalangin, syempre dadamay mo na silang lahat. Pati iwanan mo pa. Gusto nila. Sila pag gera, sasabihin din nila, Diyos ko, di ba? Pag nagbabarilan na, Diyos ko rin naman ang tatawagin nila. Kaya manalangin ka na lang. Pag hindi open, mag-pray ka. You pray when you walk, you pray anywhere. Pag lumabas kami, wala kaming gagawin. Nagmumotor kami ni Pastor, magpipray. Panginoon, pagpalain mo mga taltalon. Pagpalain mo pati itong mga tabako. Pagpalain mo, Panginoon. Malaking nakukuha nilang tax dyan. Pagpapalain yung lugar na to. Pagpalain mo ang mga churches. Now that I started to going around to reach the women's of Abra, bumalik ako sa mga katribuhan. Pero padaydayo ti Apo, awanin ti mga balsa. Napintas ti highway smith ata, uray bantay at the highway. Amen. That is, kasi nung agpag na kami malagip ko ijay, nagdaan mi nga, sabi niya, ano ba to? Adaba kalsada ito yun. Awang kalsada, kaya din niluganan mi, motor. Ngayon kaslamit kabalyo, ti dating nalaglag-to. Tapos, kung intaman umisbuig dyan, nagsubli kami after 5 years. Yay, inisbuan mi ni Miriam Tataket dito sa may Ilocos Sur na pinupuntahan nila may mga Sea of Clouds. Nakapinpintasin ti kalsada ijay. Kung nanangaroon ni Pastor, inta pa, agpag natayo pa'y, agmotor tayo pa'y, dagito'y awan kalsada. Haanin, nakalsadaan namin, awan balsa. Kalsada aminin, kaya nalaka nga ag-share ti sa uti Apo. Amen. But, what matter is your willingness. Una, willingness to pray and be the answer to your prayer. Ano pag nagpipray ka? Panginoon, pagpalain mo itong kapatid na ito, kailangan niya pahinan ng pera dahil sa tuition ng anak niya. Minsan sabihin sa iyo ng Diyos, magbigay ka. You become the answer to your prayer. Diba? Pag sinabi ng Diyos, magbigay ka, ang Diyos magpapala sa iyo. Ano ibibigay mo kung walang ibibigay ang Diyos? Diba? Pray for boldness. Speak the gospel fearlessly. Ephesians 6:10. Be willing to go. Sometimes the answer to your prayer is you. When you truly pray, many times the answer of your prayer is you. Amen. Kasi babaguhin niya yung puso natin pag tayo nananalangin. Ilalagay niya yung compassion ng Diyos sa puso natin. And then, pag punong-puno na ng compassion at pag-ibig ang puso mo, wala nang hadlang para hindi ka sumunod sa Kanya. Amen. Be willing to say, Lord, if you need someone, send her. No. If you need someone, send me, O Lord. Sabi ni Isaiah, whom shall I send? Sabi niya, here am I, send me. Hindi naman ibig sabihin, pupunta na kayo sa ibang lugar, pupunta kayo sa gera. Hindi. Ang gera nandito. At baka gusto mo ng totoong gera, mag-pray ka. Dahil pag nagpipray ka, nakikipag-gera ka. Pero you are on the winning side. Amen? Dahil sabi nga, ask and you shall receive.
Minsan ginagamit lang natin yung ask and you shall receive when we pray for our needs. But we have to start praying for the lost souls and the Lord will answer it. Amen? Walang prayer na nasasayang. I am the unanswered prayer sa tatay ko. And the whole family is a Christian and serving the Lord. Binago niya na rin ang buhay namin. Dati naglalakad lang kami, ang pangarap lang namin, sana kumakain ako ng binting nga mani. Ngayon, kahit isang sako, kaya mo nang bilhin. Ayoko na. Ma-allergy ang throat ko. Di ba? Pangarap ko lang sa may Makati, makatikiman lang ako ng egg pie. Ngayon, ayoko na. Makolesterol, tsaka sawa na ako dyan. Hindi ko na yan type. Ganun lang ang pangarap. Kung saan-saan lang kami nag-aral. Ngayon yung mga pamangking ko, nag-aral sa UST, nag-aral sa Lasal, nag-aral. Pambira kayo, kami sa barangay lang, sa gilid-gilid. Naglalakad pa kami, wala pa kaming baon. Uniform namin, tagpi-tagpi. Yung pangako ng Diyos, hindi lang sa atin yun. Next generation will be blessed as we obey the Lord. Amen? You don't worry for them. Tata nga graduation at pag-graduar kami, may isa nga civil engineer. May isa nga 3 years old, inaiwan namin ni Sandara. From 3 years old, graduar. Next month, the education. Ni Kat-Kat, nga 3 years old, inaiwanan mi, graduate ti high school no Lunes, senior high, with high honor. Grabe. At ina-expect ko yung susunod na kapatid niya, cum laude day dyan. Grabe, parabro ti apod, namagi niya, Mami, anya ti sida, no anya ti ada isu. Get nyo? No anya ti ada isu. Lukatan nyo ti rep, no anya ti ada isu. Kasano nga rod awan. Kitain mo yung giant. Anya pa ti ada itlog ken kamatis. Isu! Diba? Biro ka no awan no anya ti ada isu. No awan pulos dati bagoong. Ada mangga, tadtadin mo, kabila mo tilaya. Tapos lagyan mo bagoong. Ngim, adumakan ko no kasyay. But, kuna na to'y, the harvest is ready, the workers are few, the command is to pray. But prayer leads to action. Amen? Prayer leads to action. Prayer is not stagnant. Prayer is an action. Hindi yun trabaho ng tamad. Alam niyo, pananalangin, trabaho yun ng may puso. May mga puso naman kayo, hindi naman apdo. Trabaho natin yun. At lahat tayong tinawag ng Diyos. Titignan ko yung oras ko, nininervyos ako. Mission is in our doorstep. Foreign mission, you don't need to go out. Jay Abra, nag-ado ti taga-India, mayroon pang taga-Vietnam, Koreano, Chinese. Aday giant, I don't have to go out. And they come to school para paturuan yung anak nila. And believe that God has anointed you and me to bring the good news of salvation, to bring hope to the confused generation. Today, let's us make a declaration. Everybody, tumakder tayo, amin. Tayo tumenti declaration tayo. When Jesus Christ, at a young age, opened the scroll on the temple, daytoy tisao na indeklara na. Daytoy ket ada ti libro ni Isaiah ket para kadatayo. No ada ni Kristo, ada Espiritu Santo kadatayo. We are the anointed one. Amen. Tatati aramidin tayo, basahin tayo daytoy, patyen tayon, ang kinin natin, ako yan. Ang Diyos gagamitin ka kahit anuman ang edad mo at kalalagayan mo. Amen. So let's pray, let's declare it. Datayo amin, lukatan mo tingiwat mo and receive that message that Lord, I have, the Spirit of the Lord is upon me. Let's go, say it. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim the captives will be released and prisoners will be freed. Amen. Memorizing nyo dito, i-pray nyo. All of you, Lord, I thank you for your anointing, your empowerment, oh God, that those you called, Lord, you equip, you enable them, oh God. Holy Spirit, you are power, oh Lord, that will bring power upon them, O God. Lord, na tipuso na mabaliwan, ket amin dagitoy apo nga mensahe, malukatan. Lord, I pray let every eyes be open, that we may see the harvest, O God, and that we will participate as your laborers, O God. Lord, that we will share your word, we will share your love, we will share
Lord, your love in prayer. Thank you, Lord, that we will not do it on our own. Hami aramidin daytoy tibukod mi lang nga pigsa ken pakaamo. Adda ka nga mang anointar kada kami. The spirit that is at work is in us is the same spirit that resurrected Jesus Christ. We are powerful, O Lord. I pray God mabigbig, ma-embrace itong galmaysa. That Lord, usarin mo isuda iti nakaskas dahaaw nga wagas o apo. And isuda mismo ma-amaze that truly you are an amazing God. Thank you, Lord. Bless each one, O Lord God. May this anointing that we receive today, O God, may this calling that we embrace, O Lord, will bring transformation in our life, Lord, and the way we look at people. We thank you, O God, be glorified, and we're expecting more souls to be brought to your kingdom, O God. Han makaanay dito nga church. Lord, palawain mi dito, gaputa ada kararwa, nga ipan mo ito, nga makaadal da, dumakil da, ti relasyon da king ka. We thank you, we give you glory and honor in Jesus' name. Amen and amen.